Choose who will die? Bunso? O yourself? Siguro pipiliin ko na lang yung sarili ko. Isasakripisyo ko na lang yung sarili kong buhay para sa kapatid ko. Sino pinili mo? Ma, yung sarili ko po. Ha? Napakawalang kwenta mo naman. Mas inuna mo pang iligtas yung sarili mo kaysa sa kapatid mo? Ma, teka. Ano ba kasing pagkakaintindi nila sa sinabi mo? Kasi nung sinabi kong sarili ko yung pinili ko, akala ni Mama, sarili ko yung iniligtas ko. Pero ganun pa man, Ma. Mahal na mahal ko pa rin po kayo. Anak? Anak, ano nangyari sa'yo? Hoy, di ba ikaw yung bumunggo sa akin? Correction, nagbungguan. See? Kung hindi ka sana lasing, di wala sana ako dito ngayon sa ospital. Plus, kasal na sana ako ngayon. Alam mo, huwag ka mag-alala. Kasi kinabukasan nun, magbe-birthday din ako. Kaya parehas lang tayong biktima dito. Huwag ka manisi, no? Sinusundan mo ba ako? Look, same room kaya tayo. Ewan ko lang sa tuwing nakikita kita, nanggagalaiti ako. Alam mo ba, kaysa magsungit ka dyan, magpagaling na lang tayo. Kasi nangyari na to At alam mo ba, everything happens for a reason. O ayun, nakikita mo yun? Sinasaktan siya ng asawa niya, kaya nandito siya sa ospital. Doon ka matututo na dapat nag-aantay ka ng tamang tao para sa'yo. Para tama din yung ginagawang pagtrato sa'yo. Diba sabi ko pa nga, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon ay may rason. Alam mo, ang sarap mong kasama, no? Paglabas natin dito sa ospital, invite mo ako sa kasal nyo, Tsaka wag mo akong kalimutan, Sorry nga pala kasi nangyari to. Pero at least, diba, naging magkaibigan tayo. Yung mahal ko. Angela, andito ako. Buti naman napadalaw ka. Alam mo ba, sobrang boring dito sa ospital. Wala akong makausap. Ba't mo ko sinusundan? Ba't di ka pinapansin ng mahal mo? Angela, yung kasal natin na move ba? Na ayos ba yung mga invitation? Angela, magaling na ako ulit. Pwede na tayo magpakasal. Doc, kamusta po yung boyfriend ko? 2 weeks na po ang nakakalipas, I'm so sorry, Miss Angela. Pero sinawala po namin ang lahat. Ha? Doc, hindi maaari. Angela, nandito ako. Yung lalaki nakabungguan niya po. Dead on arrival po yung nakabungguan niya. At balita ko po nilibig niya sa kahapon. Sige po, Miss Angela. Boss, pakawalan niyo po ako. Maawa po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Na-frame up lang po ako. Hindi po ako yung pumatay dun. Maniwala naman po kayo sa akin. Lumang tugtugin na yan, boy. Hoy, ang ingay mo Boss Police! Boss Police! Hindi ka titigil. Gusto ata na ito mabalasa dito. Huwag ka na lang maingay. Kung gusto mo pang tumagal yung buhay mo dito sa kulungan.
Dapat marunong kang sumunod. Marinig pa kitang magingay-ingay. Ikaw ang pinakabago dito. Hindi mo pa alam lahat ng batas ko. Kung ayaw mo masaktan, dapat susundin mo lahat ng ipag-uutos ko. Sagot! Opo. Kailangan mo magbigay ng 5,000 para dyan sa kama mo. O bakit? Anong meron? Wala po akong pera eh. Ah, wala kang pera. O sige. Ituturo ko sa'yo kung saan natutulog yung mga walang pera. Sumunod ka dito. Huwag mo na lang pansinin kasi bagong taon ngayon eh. Kaya mainit siguro yung ulo niya. Halika na. Pulis, maawa na ho kayo. Ayoko pa mamatay. Sorry boy, pero ngayon na ang araw ng death penalty mo. Hindi ko pa po kasi nakikita yung tatay ko eh. Maawa na ho kayo. Buti nga sa'yo. Nakita yung tatay ko. Wala kang sapat na ebidensya para ipagtanggol ang sarili mo kaya natalo ka sa kaso. Kaya tara na. Bilisan mo na. Kawawang bata. Hindi niya pa nga nasisilayan yung tatay niya. Ano bang pangalan ng tatay niya? Miguel Santiago Jr. daw ho. Ha?